Dumami ang tanong ng maaresto ang 19 anyos na estudyante dahil sa pagmamaneho ng lasing na nauwi sa nakakagulat na pangyayari. Siguradong may ginawa ka talaga. Umiinom ako ng mga energy drink. Hindi ka naman mukhang uminom ng energy drink. Kasi kinakabahan ako. Ito ang Inside the Crime, inihahatid ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ngayon, naniniwala ang mga pulis na mayroon silang simpleng kaso pero may mahalagang ebidensya na nagpapatanong sa lahat ng bagay. Oktubre 2, 2025, nandito tayo sa Rome, Georgia, sa campus ng Shorter University. Halos alauna na ng madaling araw nang ipadala ang mga pulis ng Rome City sa campus matapos umanong bumangga ang isang estudyante na sakay ng pickup truck sa isang nakaparadang sasakyan. Ito ang kotse mo, tama. Ito mga gamit mo, gagawa kami ng ulat na magiging available. Hindi ko alam kung gusto mong magmaneho papunta sa istasyon o hindi. May website, kung mas gusto mo yon, mas mahal lang sa website. Kaya dapat ba akong magmaneho papunta ngayon? Hindi, aabutin ng 2 araw ng trabaho bago namin magawa ang ulat. Gawin ito sa oras ng opisina. Pwede kang pumunta doon, kunin ito, or gawin sa website. Pwede rin kitang bigyan ng papel, pero mas mahal yata kapag ganun. Handa na kami para sa'yo. May bayad din ba ako kung papasok ako? Kopya nito? Oh. Bakit ako sinisingil para dito? Ang presyo? Oh, Kasi hindi lang basta-basta binibigay yung mga papeles. Kung gusto mo ng kopya nito, kailangan mong magbayad para sa kopya. Minsan, ang insurance company ang kukuha nito para sa'yo. sige. Pero ang ibig kong sabihin, kailangan mong kausapin ang kumpanya ng iyong insurance at makipag-usap sa kanila. Pero ang ibig kong sabihin, parang kopya lang yan ng accident report or incident report or arrest report. Kailangan mong magbayad para makakuha ng kopya. Sige. Kaya hindi ko alam kung paano nila ginagawa yan sa Louisiana. Pero parang may kakaiba sa kanya, kaya pupunta tayo. Yung taong yon ay eksperto sa droga, i-check muna natin siya bago palayain. Pwede ka nang umalis kahit kailan, Pwede bang kunan ng litrato ang lisensya niya? kahit anong gusto mo. Agad inisip ng mga pulis na ang driver na bumangga sa kotse ng estudyante ay lasing o nakadroga. Nasaan siya? Oh. Nasaan si Jackson? Anong meron? Yung itim na truck doon, sabi ng bata, aalis na siya. Sa computer lab. At sabi niya, sigurado ako na nadikitan ko yung push bumper ng truck ko, pero wala namang nangyari. Tinapatan ko ng ilaw yung pinto at sabi ko, sigurado ka, dyan ba talaga niya tinamaan? Sabi niya, saan? Parang kitang-kita naman sa gilid ng kotse. Sabi ko, ayun o, tapos inabot niya at hinaplos yun. Hindi ko inakalang yun na nga. Pero malinaw na may pilak na pintura sa gilid nun. Hindi nga niya alam nasaan siya. Kaya sabi niya, aalis na siya sa computer lab. Kaya tingin mo parang sinasabi niyang 10:54. Oh. Mukhang napunta rin siya sa butas ng buhay o kung ano man. Sige, gusto mo ba ikaw o ako ang gagawa? Tara, lumapit tayo sa harap ng kotse, pare. Tumayo ka diyan sa harap ko. Ayos ba? Hindi ko alam kung sino sa likod ko. Sige, boss. May nainom ka ba ngayon? Wala po, sir. May iniinom ka bang gamot o iba pa? Wala po, sir. May tinake ka bang bawal na gamot ngayon? Opo, sir. Wala po, sir. Magfi-field sobriety test kami para matiyak ligtas kang bumiyahe. Kinumpirma ng mga opisyal na ang nagmamaneho ng pickup truck ay si McLean Finaran, 19 anyos na college football player na iginiit na hindi siya uminom. Nanatili siya sa lugar ng insidente, hindi siya tumakas. Ayon sa ulat, siya pa nga ang tumawag sa pulis. Kaya handa siyang makipagtulungan pa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilang field sobriety tests. Ilabas mo ang mga kamay mo sa bulsa. Ilagay mo lang sa gilid ng katawan mo, ganyan lang. Natataranta lang ako. Huwag kang kabahan, okay lang yan. Kung wala kang kasalanan, walang dapat ikabahala.
Sasabihin lang nito ang totoo. Sige, may contact lenses ako at medyo nainis ako dito. Kaya, Nakikita mo ba ang dulo ng daliri ko dito? opo sir. Meron ka bang sugat sa ulo o sa mga mata mo na makakapigil sa'yo na sundan ito mula kaliwat kanan? Ganito? Sa tingin ko wala naman. Sige. Mahina talaga ang paningin ko. Kaya may contact lens ka ba ngayon? Opo sir. Sige, ayos lang. Tumingin ka sa dulo ng daliri ko at sundan mo ito ng mata mo. Sige? Ituloy. Nakakasilaw yung bagay na yan. Sinusubukan kong hinaan kaya mag-focus ka lang sa daliri ko. Ayos? Tumutok lang sa daliri ko. Sige. I-imagine mo na may tuwid na linya dito sa harap mo, dito mismo. Oo. Kunin mo ang kaliwang paa mo, ilagay mo ito diretso sa harap mo sa linya, gaya ng ginagawa ko. Kunin mo ang kanang paa mo, ilagay mo ang sakong nito sa dulo ng kaliwang paa mo, gaya ng ginagawa ko. Oo, oo. Itaas mo ang mga braso mo tapos ibaba mo sa gilid ng katawan mo. Manatili ka sa posisyon na, yan, huwag mong simulan ang pagsusulit hanggat hindi ko sinasabi. Naiintindihan mo ba yon? Opo sir. Sige, kapag sinabi kong magsimula, maglakad ka ng 9 na hakbang na sakong sa daliri sa linyang ito sa harap mo. Lilingon ka gamit ang maliliit na hakbang tapos maglalakad ng 9 na sakong sa daliri pabalik sa linya. Ayos, ganito ang magiging itsura nito. Ipakikita ko paano gawin ang pagsusulit pero 3 hakbang lang para sa demo. Gawin mo ang 9 na hakbang. 1, 2, 3 at TBP hanggang 9. Sa ika-9 na hakbang, panatilihing nakatapak ang unahang paa at umikot gamit ang maliliit na hakbang. At pagkatapos gagawa ka ulit ng 9 na hakbang pabalik sa linya mula sa kung papunta sa daliri, ganito. 1, 2, 3 at iba pa hanggang umabot ka sa 9. Gets mo ba yung part na yon? Oo. Sige. Kaya habang ginagawa mo ang test, kailangan mong tumingin sa iyong mga paa, kailangan mong bilangin ng malakas ang iyong mga hakbang, at kailangan mong panatilihin ang iyong mga braso sa iyong tagiliran. Kapag sinimulan mo na ang test, huwag kang titigil hanggat hindi mo ito natatapos. Naiintindihan mo ba lahat ng mga tagubiling iyon? Opo sir. Maaari ka nang magsimula kapag handa ka na. 1, 2. Oo, kung ano ang huling tinapakan mo, yun ang mananatili. Tumayo ka rito at harapin mo ako, okay? Gawin mo yung isang hakbang pababa gaya ng kanina. Alisin mo lang ang paa mo sa pushbone para hindi ka nakasandal dito. Ayos? Pagsamahin mo ang mga paa mo ng ganyan, ilagay mo yung mga braso mo sa gilid ng katawan mo. Sige, manatili ka lang sa posisyon na yan. Huwag mong simulan ang test hanggat hindi ko sinasabi. Ayos ba? Ayos. Kapag sinabi kong magsimula, pumili ka ng paa, kaliwa o kanan, itaas ng mga 6 na pulgada mula sa lupa, ilagay ang mga braso sa gilid ng katawan, tuwid ang mga paa, tumingin sa paa at magbilang ng 1001, 1002, at iba pa hanggang utusan kitang tumigil. Ito na. Pwede ba akong pumili? Oo. Pwede kang pumili kahit alin. Kung anong paa ang gusto mo. Kung gusto mong iwan ang kaliwang paa mo sa lupa at itaas ang kanang paa mo, o kung gusto mong iwan ang kanang paa mo sa lupa at itaas ang kaliwang paa mo, kahit alin, walang problema. Pero kailangan mong itaas ito ng mga 6 na pulgada mula sa lupa. Sandali lang. Ipaliwanag ko ulit para maintindihan natin. Sige, kaya mong itaas kahit alin sa mga paa mo kaliwa o kanan, walang problema. Ayos, itataas mo ito ng 6 na pulgada.
Tuwid ang mga paa, braso sa gilid, tumingin sa paa at bilangin ng 1,000 isa, 1,002 at iba pa hanggang sa utos kong tumigil. Sir. Naiintindihan mo ba yon? Opo, sir. Kung gets mo ang mga tagubilin, pwede ka nang magsimula pag handa ka na. 1,000 at isa, 1,000 at dalawa. Siguraduhin mong nakatingin ka sa iyong paa. 1,014, 1,015, 1,016, 1,016, 1,017, 1,018, 1,019. Sige. Sige, ayos lang. Ngayon, pagsamahin natin ang mga paa, braso sa gilid ng katawan. Kapag sinabi kong magsimula, gawin mo ang gusto ko. Ay ipikit mo ang iyong mga mata at itagilid pa atras ang iyong ulo. Gusto kong tantiyahin mo ang 30. Teka lang, huwag mo munang gawin. Ipikit mo muna ang mga mata at itagilid ang ulo pa atras. At gusto kong tantiyahin mo sa iyong isipan ang pagdaan ng 30 segundo. Naiintindihan mo ba? Ipikit ang mata, itagilid pa atras ang ulo at tantiyahin ang 30 segundo sa isipan. Pagtingin mong tapos na, itagilid pa abante ang ulo, imulat ang mata at sabihing, tigil. Naiintindihan mo? Sige, ipikit ang mata, itagilid ulo pa atras. Sasabihin ko kung kailan ka magsisimula. Pwede ka nang magsimula. Good? Sige, ayos. Gagawin ko rin ng katulad. Well, katulad, ibig kong sabihin, yumuko ka, pumikit, gaya kanina. Gawin mong kamao ang mga kamay mo, itutok ang hintuturo, ibaba ang braso at ilagay ang mga kamay sa gilid. Kapag sinabi kong magsimula, ipikit mo ang mga mata at itungo ang ulo pa atras. Okay? At sasabihin ko kung kaliwa o kanan. Okay? Kapag sinabi kong kaliwa, gusto kong itaas mo ang dulo ng kaliwang hintuturo mo at idampi sa dulo ng ilong mo. Kapag sinabi kong kanan, gusto kong itaas mo ang dulo ng kanang hintuturo mo at idampi sa ilong mo. Naiintindihan mo ba yon? Pumikit ka at itilt ang ulo pabalik. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kanan. Kaliwa. Sige. Sige, mag-relax ka na at sumandal sa pushbox para sa kanya. Pero nagbago ang takbo ng investigasyon ng ipa-breathalyzer si McLean. Sige, huminga ka ng malalim at hipan mo ito para sa akin, pare. Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Sige, ayos. Oo, yan din ang inakala ko. Pwede ko bang itapon to sa yung... Ginagamit mo ba yan bilang basurahan? Sige. Tatanungin ko ulit, anong ginawa mo na ngayon? Wala akong ininom, sumpa ako sa buhay ko. Kailan yung huling beses na nanigarilyo ka ng marijuana? Hindi ako naninigarilyo noon. Siguradong may nagawa ka na. Uminom ako ng mga energy drink. Eh, hindi ka naman umaasta na parang naka-energy drink. Kinakabahan ako dahil ngayon ko lang to naranasan. Pumunta ako para sunduin ang girlfriend ko, bumalik kami sa bahay nila at nakabalik ako mga 10:30 para gumawa ng homework. Paalis na ako pabalik sa dorm ko. Sandali lang. Meron tayong... Ano, Otto?
Hindi ang tinutukoy ko ay Boss, ibigay mo ang impormasyon niya. Di ba? Hindi ko alam, pare. Ibig kong sabihin, alam ko kung ano ako. Tara na. Ang problema, nakuha ko ang 0151. Dito ba siya dumaan? Lumabas siya mula doon. Hindi ko alam kung saan siya papunta, palabas. Sabi niya may blind spot daw, pero para sa akin mukhang bukas naman. Yung lalaking nakapula, sinabi niyang may blind spot daw siya at tinamaan ko raw. Sabi pa niya, hindi bro, at di niya alam, iniisip ko, hindi rin siya pwedeng umatras noon. Diretso ang takbo niya dahil nasa driver's side siya. Kung siya ang nakasira, dapat bumalik siya ron, pero wala namang blind spot. Sabi niya, hindi dapat doon nakapark si ate dahil para raw yun sa iba, pero tama naman ang pagkaparada niya. Nakapark daw yun para sa iba. May private na paradahan doon. Kung wala silang Class B na lisensya, hindi sila dapat nagmamaneho. May aksidente at marami pa akong aasikasuhin. May nakuha akong palatandaan sa walking turn at ilang bagay sa one-leg stand. Modified Romberg. Mamimiss ko ang lunch pero siguro gagawin pa rin natin yon. Sige boss, tumalikod ka. Arestuhin kita dahil sa pagmamaneho ng lasing. May babasahin ako sa'yo. Ayos lang ba? Base sa aksidenteng nangyari at sa field sobriety test na ginawa natin, may sapat akong dahilan para maniwala na ikaw ay nasa impluensya ng ibang bagay bukod sa alak. ano? Isang uri ng droga. May hinala ako pero hindi ako ganap na sigurado. Wala ka pang 21 taon, tama ba? Opo, sir. Sige, sa puntong ito, inaaresto ka na dahil sa pagmamaneho ng lasing. Ayos ba? Babasahin ko ito at kailangan ko ng sagot mo, okay? Ang pribilehiyo mong magmaneho sa Georgia ay nakabatay sa iyong pagsang-ayon sa pagsusuri ng dugo, hininga, ihi, o iba pang likido ng katawan para matukoy kung ikaw ay nasa impluensya ng alak o droga. Kung tatanggi ka sa pagsusuri, masususpinde ang iyong lisensya o pribilehiyong magmaneho sa Georgia ng minimum 1 taon. Maaaring gamitin laban sa iyo sa korte ang pagtanggi mong magpa-blood o urine test. Kung ikaw ay sumailalim sa pagsusuri at ang resulta ay nagpapakita ng konsentrasyon ng alkohol na 0.02 gramo o higit pa, ang iyong lisensya sa pagmamaneho sa Georgia o pribilehiyo na magmaneho sa mga highway ng estadong ito ay maaaring masuspinde ng hindi bababa sa 1 taon.
Pagkatapos mong sumailalim muna sa hinihinging pagsusuri ng estado, may karapatan kang magkaroon ng karagdagang pagsusuri ng kemikal sa iyong dugo, hininga, ihi o iba pang bahagi ng katawan sa sarili mong gastos at sa pamamagitan ng kwalipikadong tao na ikaw mismo ang pipili. Papayag ka bang sumailalim sa pagsusuri ng kemikal ng iyong dugo na isinasagawa ng estado? Opo, sir. Sige. Sige, bukas ba ang kotse mo? O bukas ito. Okay. Hindi pa sana natin dapat ginawa yon, pero hahanapin namin ang kotse mo bilang bahagi ng pag-aresto. Ilalagay ko sa loob ang susi at pitaka mo. Sige, halughugin mo siya. Siguraduhin mong ibalik mo siya sa kotse. Ganito kasi yon. Ayon sa ulat, ang 19 anyos ay nag-zero sa breathalyzer. Pagkatapos ng blood at urine test ni McLean sa Georgia Bureau of Investigations, lumabas na negatibo ang resulta. Walang droga sa sistema niya pero inaresto siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Naka-unlock ba kotse mo? Sige, hindi pa sana namin dapat ginawa yon, pero hahanapin namin ang kotse bilang bahagi ng pag-aresto. Ayos lang yan. Ilalagay ko ang susi mo at pitaka mo sa loob. Pumasok ka ba sa loob ng sasakyan? Oo. Etong upuan na ito. Halughugin mo siya at ibalik sa sasakyan. Well, hindi pa namin kailangan na gawin mo yun. Sino ang nagsabi sa kanya na gawin yon? Wala akong kilalang nagsabi. Pero gusto mo bang hanapin muna saglit? Kasi nga. Mukha nga ganun. Bagong sinturon lang. Amoy marijuana ba dyan? Naamoy ko yung kanina. Di ako makapaniwala na sumakay at pinaandar pa ng lalaki ang truck na to. Walang permiso, walang may investigasyon pa. Basta sumakay lang siya sa truck. Isa siyang, sa tingin ko, naamoy ko yun. Isa siyang Hindi siya masyadong malinis na tao. Hindi masyadong malinis na tao. Hindi, kita mo lahat ng pagkain na tubig na to. Talaga ba? Naku, ayaw mong makita ang truck ko pag nagpuputol ako ng damo dito. Oo, pero ito ay isang estudyante sa kolehiyo na hindi naman nagpuputol ng damo. Roger.
Tableta ba yan o ngipin? Hmm? Tableta ba yan o ngipin? Ayaw mong malaman? Nakarating na siya sa handaan. Alam mo na kung gaano ito kahalaga para sa mga kasing edad niyang bata. Tiningnan mo ba yung glove box? Alam mo ba ang sikreto ng Toyota Box? Yung pitaka niya at yung susi niya. Patingin na. Yeah. Sige, sisimulan ko na ang lahat. Kakausapin natin siya tungkol sa pagbibigay ng sasakyan sa kanila. Ayokong... Yeah. Hindi naman sa may nakita tayo, pero siya itinuturing siyang eksperto sa pagkilala ng droga. Sige. At dahil hindi na siya ang huling taong sumakay sa kotse, kung sakaling may nakita kami, pwede mo sanang ipatapon yon para sa amin sa pamamagitan ng pagsakay sa truck at paggalaw nito. Humihingi ako ng paumanhin. Kasi hindi talaga pwedeng manatili lang doon. Oo, walang duda. Pero ang ibig ko lang, matapos natin doon, ayos ilipat. Pero bago may makita, pwedeng gamitin ng abogado ng depensa. Hindi na siya ang huling tao sa kotse. Hindi na siya ang huling tao sa kotse. Ikaw na. Kaya, Pwede ko bang makuha ang litrato ng insurance niya? ipinaliwanag ko na sa kanya hindi ko pwedeng ibigay ang impormasyong yan. Kung gusto niya, pwede niyang ibahagi. Kung hindi, makikita pa rin sa accident report na kukunin niya. At ipinaliwanag ko na yon. At maaring iba ang proseso nila sa Louisiana. Pero dito sa Georgia, hindi ko pwedeng basta-basta. Kaya... Pero, Ganun talaga. kung wala ka ng kailangan, tapos na kami. Kailangan nila ng kopya. Kailangan mo rin ba ng report number o iba pa? Wala na akong kailangan. Para sa ulat ko, ayos na ako. Kompleto na ang impormasyon ko tungkol dito. Sige pare, tawagin mo lang ako kung kailangan mo ako. Ayon sa ulat, walang nakita ang mga pulis na ebidensya ng alak o droga sa truck ni McLean. Gayunpaman, kinailangan pa rin niyang magpalipas ng gabi sa kulungan. Halos matanggal siya sa football team at muntik na rin siyang mapatalsik sa paaralan matapos siyang maaresto. Gayunpaman, ibinaba rin ang kaso laban sa kanya dahil negatibo ang resulta ng kanyang blood at urine test. Kahit hindi natanggal sa football team o pinaalis sa paaralan, sinabi ni McLean sa WSB TV2 sa Atlanta na gusto niyang lumipat at iwan ang Rome, Georgia. Ayon sa Rome Police Department, may sapat na probable cause ang pulis kaya inaresto siya at ang desisyong dalhin si McLean sa kustodya ay naaayon sa batas ng Georgia. Ang desisyon ng piskal na ibasura ang kaso ay hindi ibig sabihin maling pag-aresto ito. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.